Babala mga pare ko, especially po sa mga nakaipay na motor tulad po nitong aking Kawasaki Barako. Baka yung simpleng pagkoconnect at disconnect nyo lang po nitong ating baterya ay madiskrasya pa po itong ating motor. May proper po na procedure yan, kaya kung gusto mo malaman ay panoorin nyo po itong ating video. General information po to at dapat alam po lahat to ng mga DIY mechanics ng kanilang motor, especially po sa mga gumagalaw ng kanilang baterya. Kasi marami po ko nakita sa Facebook na nasisiraan na motor, kumbaga totally hindi ko po gumagana o umaandar yung kanilang motor. At isa po sa mga nagiging problema nila ay yung kanilang electrical system. So halo-halo na po to, andyan yung nagkakaproblema yung kanilang ECU, sensor, yung connection po ng mga terminal nila at yung mga relay po nila. So yan po ang nagiging problema nila at isa po sa nagiging cause niyan is nagkakaroon po ng short circuit yung kanilang mga motor. Kasi pag nagkaroon po ng short circuit yung ating motor ay bibis po yung daloy at yung current ng kuryente na siya naman po susunog ng mga thermal connection at magkakaroon po tayo ng voltage spike na siya naman po sisira ng ating sensor at especially po yung ating ECU. Isa po sa mga posibleng dahilan niyan na hindi po natin pinapansin ay yung pagdi-disconnect at connect ng terminal ng ating baterya. So nagulat po kayo mga pare ko dahil sa simpleng pagko-connect at disconnect po ng terminal nitong ating baterya ay posible po tayo magkaroon ng short circuit. Kung ayaw nyo po maniwala sa atin at sa procedure natin, ito na lang po yung magtuturo sa atin itong owner's manual. At sa mga hindi po nakakalam yung proper na pagko-connect at disconnect ng terminal nitong ating baterya, malamang ay hindi po kayo nagbabasa ng inyong owner's manual. At yung sabi niya po dito, battery removal. So make sure na patayin po natin yung ating ignition switch at yung kauna-una po natin tatanggalin, disconnect the negative mga pare ko. Then saka po natin i-disconnect naman yung positive. At basta unahin daw po natin i-disconnect yung negative at sunod naman is positive. At sa pagkoconnect naman, sinabi niya rin po dito na unahin natin i-connect yung positive. At pagkatapos po yun is i-connect naman natin, susunod ay yung negative. Sa mga malino mga pare ko So owner's manual na po yung nagturo sa atin. Kung di pa po tayo satisfied sa turo ni Kawasaki, ay tingnan naman po natin yung turo ni Honda. At yung sabi niya po rito, yung proper na pagtatanggal nitong ating baterya, yung removal niya is make sure po natin na naka-switch off po yung kanyang ignition. At yung kauna-una po natin dito disconnect ay yung negative terminal ng ating baterya. And then susunod po natin is yung positive terminal ng ating baterya. At pag kinabit naman po ulit natin to, ay nasa reverse order po yung ating gagawin. At yung kauna-una po natin i-connect ay yung positive side ng baterya. At yung susunod po natin is yung negative. Convincing na po siguro tayo na tama po yung gagawin natin pagka-connect at disconnect nitong ating baterya. Kasi dalawang kumpanya na po ng motor yan, isang Honda at isang Kawasaki yung nagturo po sa atin. Ito po yung dahilan kung bakit dapat natin unahin tanggalin itong negative kesa po sa positive terminal nitong ating baterya ay upang maiwasan po natin yung di inaasahan at unexpected na short circuit dahil po sa ating tools. Kasi once na inuna po natin tanggalin itong positive at itong ating tools ay dumikit po sa body at kahit anong parts po na body na bakal nitong ating motor ay naka-ground po yan. So magkakaroon po tayo ng short circuit. Tulad po nitong tangke mga pare ko. So wag mong gawin yan at magkakaroon tayo ng short circuit lalo na pag ito po ay walang pintura. Ay kung negative po yung ating uunahin ay kahit na dumikit po yan ay walang problema kasi yung buong body po nitong ating motor ay naka-ground po yan. Meron po tayong test light dito at kunyari ito po yung ating screwdriver at yung una po natin tinanggal ay yung positive terminal ng ating baterya. So sa hindi inaasahang pagkakataon ay nadikit po itong ating screwdriver sa body ground nitong ating motor at ito po yung mangyayari. Ay mga pare ko umilaw po siya. So automatically short circuit yan at posibleng madamay nito yung ating ECU, yung ating sensor at yung iba pang parts ng ating electrical system. So yan po yung posibleng mangyari na hindi po natin inaasahan. Pero kung ito po yung inuna natin natanggalin, itong negative terminal nitong ating baterya at kahit madikit po tayo sa body ground ay wala pong problema. Kumbaga safe na safe tong ating motor. So mga pare ko, inunan po natin tanggalin itong negative terminal nitong ating baterya. At kahit na po itong ating positive ay madiskrasya po tayo na madikit po itong ating screwdriver dito sa body ground ay wala pong problema. Ito ipapakita ko po sa inyo. So hindi po natin dito sa tangke dahil may pintura, dito na po tayo sa sigurado na meron po siyang body ground.
Mata nyo, hindi po siya umilaw kasi pinutol na natin mga pare kayo yung negative ng ating body ground at wala na po siyang ground. Kaya safe na po itong ating motor pag tinanggal po natin itong positive terminal ng ating baterya at kahit na po ito ay madikit sa ating body ground. Di po ba mga pare ko safe na safe. Ito, maiwasan po natin yung short circuit na posible makasira po ng ating motor. At safe na po natin na makukuha itong ating baterya. Sa pagkoconnect, huwag po natin kakalimutan, ang unang po natin i-connect ay yung positive terminal ng ating baterya. Dahil ito, kahit na po ito ay madikit itong ating tools sa body ground, ay wala pong short circuit kasi hindi naman po nakakabit yung negative terminal ng ating baterya, kaya wala po tayong body ground. Di ba? Safe na safe mga pare ko. Then saan na natin takpan. Then lastly, syempre ang kakabit po natin ay yung ating negative terminal. So mga pare ko, ganyan-ganyan po yung dapat na procedure sa pag-connect at pag-disconnect ng ating baterya, yung kanyang mga terminal, para magsigurado po tayo na safe itong ating motor.